Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes, panibago na namang simula, panibagong pagkakataon upang tayo ay makapagsikap na makasunod, maglingkod sa Diyos. Sa totoo, yun bang ginagawa mong pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay nagiging dahilan upang ikay mas mapalapit sa Kanya? Gaano ka na ba kalapit sa Diyos ngayon? Mga kapatid, sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi dito ang tungkol sa damit panloob, undergarment, underwear. At ang sinabi ng propeta sa kanyang sulat ay ganito: bumili ka ng damit panloob, sabi ng Panginoon, isuot mo. At tinupad ito ng propeta. At pagkatapos, siya'y pinapunta sa ilog Euphrates at sinabi, hubarin mo ang damit panloob at itago sa isang guwang, sa isang butas sa pagitan ng mga bato. At ginawa ito ng propeta, at pagkatapos siya'y umuwi. Makaraan ang ilang araw, pinabalik ang propeta doon sa ilog Euphrates upang kunin ang damit panloob na ipinatago sa kanya doon. At nung kinuha niya ito, ito'y sira na, hindi na mapapakinabangan. Ganito inilalarawan ng propeta ang relasyon ng Diyos sa bayang Huda at Jerusalem. Napakalapit nila sa isa't isa, kung papaanong ang damit panloob ay talaga namang napakalapit sa katawan ng tao, maging sa kanyang mga maseselang bahagi, naririyan ang damit panloob. Ganoon katindi ang closeness ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. Pero mas pinili nitong mga minamahal na bayan na ito ang tumalikod sa Diyos, magkasala, sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang turing ng Panginoon sa kanila ay para bang damit panloob na sirang-sira na, hindi na mapapakinabangan, hindi na maisusuot. At iyan ang mensahe ng Diyos na ipinapasabi niya kay Propeta Jeremias. Sabihin mo sa aking minamahal na bayang Huda at Jerusalem kung ano ang nangyari sa aming relasyon. Sumira sila sa pangako. Sumira sila sa kanilang responsibilidad. Pero alam nating lahat, di ba? Bagamat ganito ang pagsasalarawan sa pagitan ng relasyon ng Diyos at ng kanyang minamahal na bayan, hindi rin naman natiis ng Diyos ang kanyang minamahal na bayan, sapagkat siya'y Diyos at hindi tao. Sapagkat siya'y tunay na maawain at mahabagin. Kaya naman sa kabila ng pagtalikod ng tao, patuloy pa rin siya sa kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa unang araw ng panibagong isang linggo, magandang suriin at tanungin natin ang ating mga sarili. Sa totoo, gaano na nga ba talaga ako kalapit sa Diyos? Talaga bang ang lahat ng aking mga iniisip, sinasabi at ginagawa ay nagiging daan upang mas
mapalapit ako sa Diyos. At kung hindi, hingin natin sa Diyos ang biyaya na katulad ng damit panloob na isinusuot natin araw-araw. Ganoon katindi ang maging relasyon natin sa Diyos. Amen.